Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Maganda ito sa'yo dahil buntis ka. Proteksyon mo ba? Alam kong hindi naniniwala ang mister mo ading sa ganyan pero mas matanda ako sa inyo. Marami akong naging karanasan sa buhay noong kasakasama pa natin ang lolo at lola mo. Kung nalaglag yun, dapat mahaba yung puso, di ba? Wala pa kaming nakitang ganun. Hindi lahat ng tao ay naniniwala sa aswang. Sinasabi nilang pananakot lamang ng matatanda, gaya ng paniwala ng naging asawa ng aking tiyahin. Siya ang tipong taong hindi mo makumbinsi pagdating sa usaping aswang. Naaniya, yun ay mga kwentong barbero lamang. Magandang araw o gabi po sa inyo. Ako nga pala si Al at muli, may babahagi akong totoo at nakakatakot na kwento. Karanasan po ito ni Nanay Sir Alex at ng kapatid niyang buntis sa aswang. Itago na lang natin sila sa mga pangalang Nanay Lomen at Tita Ading. Si Tita Ading ay nakapangasawa ng lalaking ipinanganak at lumaki sa bayan. Sa lugar na kung saan maingay at maraming tao. Siya si Tito Noel, mahilig makinig sa mga istoryang kababalaghan ngunit hindi naman naniniwala. Hindi raw umiiral yung mga engkanto, aswang o kahit anong nilalang na sakop ng dilim. Tinatawanan niya lang at kahit anong pilit mo pa sa kanya, kahit matatanda pa ang magkwento, mga taong tunay nga namang may karanasan sa kababalaghan, hindi talaga ito naniniwala dahil kabilang siya sa mga taong sinasabi na to see is to believe. Ngunit nagbago ang lahat ng yon nang siya na mismo ang makaranas at makadiskubre. Nang mga panahon na yon ay nakabukod na sila ng sariling tahanan. Tahimik ang lugar buhat ng medyo agwat ang mga kapitbahay. Ang bahay nila ay yari sa sawali, kawayan ng sahig ng kwarto at nipa naman ang bubong. Maaga silang natutulog dahil madilim ang lugar. Iilan pa lang kasi noon ang may kuryente at ang gamit lang po nila ay gasera. Matibay ang pagkakagawa ng bahay at maayos naman po ang paninirahan nila sa umpisa. Ngunit simula nung magbuntis si Tita Ading, may mga gabing nakakarinig sila ng mga huning kakaiba tuwing malalim na ang gabi lalo na kapag may buwan. Isa na rito yung tiktik na madalas dumadaan sa kanila at humuhuni. Nag-umpisa ang mga ingay na ito noong minsang may lumapit kay Tita sa palengke habang namimili. Inalok daw siya ng langis na may lamang mga ugat-ugat sa loob pero tumanggi si Tita dahil aanhin daw niya iyon. Nagulat siya nang magsalita ang matanda at sinabing, Maganda ito sa'yo dahil buntis ka. Proteksyon mo ba? "Ha? Sige lang po manang. Meron din naman po kaming ganyan sa bahay eh." Ganon ba? Saan galing? Kay mama po yun. Parang nabili niya po sa manggagamot doon. Maikling tugon nung matanda. Noong mga panahon na yun, Sir Alex, maliit pa naman ang tiyan ni Tia kaya takang-taka siya kung paano nalaman ng matanda na siya ay nagdadalang tao. Hindi na siya nagtanong dito bagkus tumalikod na pagkatanggi sa alok na langis. Umalis din naman kaagad ang matanda noong lumapit ang kanyang mister at magtanong kung ano ang inaalok. Noong wala na ito, sinabi niya sa asawa ang tungkol sa sinabi ng matanda pero ang sagot ng mister, "Nagpapaniwala ka sa mga ganyan ga. Walang aswang oy. Sana yung sinasabi mong matanda at tatanungin ko." Si Tita Ading naman, sinasang-ayunan na lamang ang partner kasi nga wala itong balak na maniwala sa pinagsasabi niyang kababalagan. Simula noon, may bumibisitang ibon sa kanilang bahay tuwing gabi na hinala ni Tita ay isang aswang. Kaso yun nga, sa tuwing sinasabi niya ito sa mister, hindi nakikinig sa kanya at hindi naniniwala.
Ngumingiti lamang ito, pabiro-biro at pinipisil-pisil ang pisngi ni Tia sabay tawa. Lumipas ang ilang buwan, malaki na ang tiyan ng aming tita. Malapit na siyang manganak noon. Isang araw, nagpunta sa ibang lugar ang mister niya dahil sa trabaho kaya nagpasama siya sa kapatid niyang si Nanay Lumen, yung nanay ko po sir. Sapagkat isang gabi na hindi makakauwi ang asawa ni tita. Sige ate, samahan kita. Salamat Lumen ha. Ang bait-bait talaga ng kapatid ko na ito. Hayaan mo't ipagluluto kita ng masarap mamaya. Yung paborito mo. Salamat ate ha. Maaga silang naghapunan at maaga ring humiga sa kwarto habang naghihintay kung kailan dadalawin ng antok. Hanggang sa ayon na nga, tuluyan nang humiwalay ang kanilang diwa. At habang natutulog sa papag, nang bigla na lang magising si Nanay Lumen sa kalaliman ng gabi dahil nadidinig niya may kumakaluskos sa dingding ng bahay nila sa labas. Pinakiramdaman ni Mama at kinikilabutan siya habang pinapakinggan ito dahil ayon sa kanya, nasa bandang pwesto ito ng dingding kung saan sila natutulog. Yung ate kasi ni Mama, nakadikit siya sa dingding. Sa pagkakatanda ng aking nanay, parang mga kuko talaga ng kung anong hayop ang kumakalmot sa gawi kung saan nakahiga ang kapatid niyang buntis. Paulit-ulit ito na para bang gustong butasin ang dingding na yon kung kaya tinignan niya ang mukha ng ate kung nagising din ba ito sa ingay ngunit sarap na sarap sa pagtulog at humihilik pa na tila hindi man lang namalayan o narinig yung kumakaluskos sa tabi niya. Si Mama naman hindi nakagalaw buhat nang naunahan siya ng takot ng mga sandaling yon kung kaya nanatili itong nakahiga, nakiramdam kung ano ang gagawin ng kung anong nilalang na kumakaluskos sa dingding. Malakas ang kaskas at patuloy lang sa ginagawa. Akala pa nga ng aking inay, isa lamang na pusa ngunit nakakapagtaka buhat nang wala naman po silang pusa. At kung pusa man yon, hindi naman siguro makakadikit sa dingding kasi nga mataas yun. Nang maya-maya pa, bigla itong tumigil at matapos nun, nararamdaman na lamang niya na parang paikot-ikot ito sa labas ng bahay, sa silong na parang naghahanap ng butas na pwede siyang makapasok. Ilang sandali, lumipat ito sa bubong kung kaya sa puntong yon ay nanigas talaga ang aking ina sa sobrang hilakbot. Naalala niya ang kwento ng kanilang lola na noong panahon marami di umanong aswang sa lugar na yon. Nababanguhan daw ang mga ito sa buntis kaya naman naghahanap ng paraan kung paano makapuslit sa loob ng bahay at kung papaano makadali ng sanggol mula sa buntis. Makaraan lang ang ilang minuto na nagsimulang humuni ang nilalang sa labas na paikot-ikot lang. Kwento ni nanay, hindi siya nagkakamali, aswang ang huni na yon. Ilang saglit pa ay ang pintuan naman sa harap ang pilit binubuksan sa pamamagitan ng pagtulak at pagyugyug nito. Nang mapagtantong hindi mabuksan, nag-ingay ang aswang na animoy dismayado dahil ang boses nito parang galit na galit. Di nagtagal, nakarinig na lamang siya ng malakas na pagaspas ng pakpak na parang nagmumula sa malaking ibon, lumilipad palayo sa kanila at humuni ng malakas. Nang dahil sa pangyayari ng gabi na yon, hindi nakatulog ang aking inay. Minabuti na lamang nito, bantayan ang kapatid na nooy malaki na ang tiyan. Iniisip niya sana mabilis mag-umaga nang sa gayon ay hindi siya makaramdam ng takot. Subalit ayon sa kanya, sobrang tagal daw ng umaga, Sir Alex. Nang makagising na ang buntis, handa na ang pagkain dahil hindi nga nakatulog si nanay. Ang ginawa niya, nag-prepare na lang ng makakain nilang almusal. Mababanaad sa mukha ni Nanay Lumen na hindi ito nakatulog ng maayos kaya tinanong siya ng buntis. Sinabi ni nanay ang lahat ng nangyari pero sa umpisa ay hindi naniwala ang kanyang kapatid kasi mahimbing daw ang tulog nito kagabi. Pangiti-ngiti lang ang buntis nun pero
Sa loob-loob niya alam niyang may bumibisita talagang aswang doon. Ngunit hindi niya lang sinabi sa kapatid upang hindi ito matakot. Aniya, baka raw kasi hindi na siya sasamahan kung sasabihin niya ang totoo. Pero nang makita nilang may mga bakas pa ng parang putik na basa at dumikit sa pinto, idagdag pang may mga kalmot na animoy ginuhit gamit ang kutsilyo. Hindi na makatanggi si Tita Ading kay Nanay Lumen. Inamin niya rin na may naririnig talaga siyang huni ng aswang doon tuwing gabi. Tiyempo lang daw siguro kagabi na hindi siya nakagising dahil mahimbing ang kanyang tulog. Saad nito, bakit daw hindi siya ginising ni Nanay? Paano na lang kung napasok sila ng aswang? Ede hindi niya alam at maaaring mapapahamak silang dalawa roon. Sumagot naman si Mama at sinabing, kasi ate, natatakot ako eh. Ano naman ang ikinatatakot mo? Baka kasi pag nag-ingay ako, maririnig ng aswang sa labas. Kaya humiga lang talaga ako, hindi gumagalaw. Alam ko rin namang hindi makakapasok ang aswang dito kaya minabuti ko na lang na wag mag-ingay para hindi ka rin maistorbo. Pero kung tingin kong makakapasok siya, syempre, gigisingin talaga kita. Kung sa bagay, pero mali pa rin yun Lumen, dapat ginising mo talaga ako At isa pa ate, buntis ka kaya, malaki na ang tiyan mo, dapat hindi ka napupuyat, di ba? Tama ka naman dyan pero alam mo dapat gising tayo kapag may aswang para alam natin kung anong mangyayari, di ba? Matapos makapag-almusal ay nagtungo na sila sa bahay ng mga magulang at kinuwento ang nangyari. Ay dapat dito ka na lang natulog. Sabi ko na sa'yo alam mo namang buntis ka. Wala yun Nanay. Tulog talaga ako noon Si Lomen lang naman ang nakarinig. Ako'y mahimbing naman po ang aking tulog. Tingin ko nga baka pusa lang yun Alam nyo naman itong isa sobrang matatakutin. Hindi ate Totoo talaga. Kita mo naman sa may pintuan kanina, di ba? Umuni pa nga ng malakas yung aswang na yun Hindi naman sa tinatakot ko kayong mga anak pero ang mga aswang totoo yan. Alam kong hindi naniniwala ang mister mo Ading sa ganyan pero mas matanda ako sa inyo. Marami akong naging karanasan sa buhay noong kasakasama pa natin ang lolo at lola mo. Alam nyo ba, noong mga bata pa kami, hindi kami pinapalabas ng bahay ni lola tuwing gabi. Alam nyo ba kung bakit? Noong mga panahon na yon, maraming bata ang biniktima ng aswang sa lugar natin. Pero karamihan talaga mga buntis ang binibiktima, mga sanggol sa tiyan nila. Ang mga aswang, hindi naman yan namamatay kung walang tatanggap sa bertud. Tingin nyo wala na yan ngayon? Nandyan pa rin yan sila, nagbago lang siguro ang iba. Kaya kapag buntis, lagi talagang mag-iingat. Opo na po inay. Halina, kumain na kayo. Tapos na po kami ma. Huwag po kayong mag-alala Nanay, kasi darating naman po ang asawa ko mamayang hapon na. Kaya may kasama na ako sa bahay. At ikaw Lumen, dito ka na muna sa bahay ha, para hindi ka na matakot. Opo ate, hindi muna ako doon sa inyo no. Salamat sa pagbantay mo sa akin kagabi ha. Next time gisingin mo naman ako para sugurin natin yung aswang, di ba? Pabirong wika ng kapatid ni Nanay. Dapit hapon ay dumating na nga ang mister ni Tita Ading. Kampante na ang buntis sapagkat kasama na ang kanyang mister na hindi naniniwala sa aswang. Sabi niya kasi Sir Alex, kung yung taong kasama mo ay hindi naniniwala sa mga ganyan, parang nahahawa ka rin daw sa kanila kung kaya hindi ka na rin matatakot. So eto na. Noong gabi na yun kung kailan natutulog na sila, kalagitnaan ay nagising si Tita Ading sa kadahilan ng bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan. Pero hindi naman sobra kundi tipong naninigas lang at konting-konti lang daw ang sakit kaya hindi na niya ginising ang mister. Galing pa kasi ito sa malayong lugar na nooy humihilik pa sa sobrang himbing ng pagkatulog. Wala naman daw siyang napansin na kakaiba maliban sa huni ng butiki na nasa bubong tapat mismo kung saan sila natutulog mag-asawa. Matapos mabanyusan ng langis ang kanyang tiyan, bumalik na si Tita Ading sa paghiga hanggang sa makatulog. 2:00 ng madaling araw,
Naalimpungatan siya dahil nanaginip si tita na parang may nakadagan sa kanyang tiyan na aswang at parang binutas daw at kinuha ang sanggol sa loob. Kaya pagkagising niya, sobrang lakas daw ng kabog ng kanyang dibdib. Tinig bawat pintig na parang sasabog na sa tindi ng tibok. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sobrang sakit na nito. Sa puntong yon, ginising na niya ang mister at sinabing, "Ga, sobrang sakit na ng aking tiyan. Aray." Nagising naman ang kanyang asawa at nang bumangon ito, nataranta siya ng makapang may basa sa kanilang higaan. Pagsilay niya sa kanyang kamay, puro dugo ito kaya naman agad niyang inalalayan ang asawang buntis. "Mahal, manganganak ka na yata." "Oo mahal, sobrang sakit na ng tiyan ko. Aray, dadalhin kita sa ospital, maghintay ka lang." Agad-agad na dinala si tita sa hospital, Sir Alex. Ngunit laking gulat ng mag-asawa maging ang doktor at mga nurse na umasikaso sa kanya. Sapagkat katakatakang wala ng bata sa loob ng tiyan ni tita at ang naiwan na lang daw ay yung inunan. "Anong nangyari, Dok?" "Nakunan itong misis mo." "Ha? Wala ba kayong kakaibang napansin sa bahay ninyo? Baka ay nalaglag ang bata ba?" "Imposible po, Dok, kasi kung nalaglag yun dapat mahaba yung puso, di ba? Wala po kaming nakitang ganun. May mga dugo lang po sa higaan namin pero maliban dun wala na pong iba." Ikinalulungkot ko pero wala na talaga kaming makitang bata sa loob ng tiyan niya. Wala nang laman ang tiyan ng asawa mo at kinakailangan itong magamot dahil sa mga nawalang dugo." "Ha?" Napayuko na lamang ang asawa ni tita at dahil sa pangyayari, inadmit siya sa hospital at magtatagal daw ito ng ilang araw upang masalinan ng dugo at magamot. Masakit man ay walang nagawa ang mag-asawa kundi tinanggap ang nangyari. Ang mister ni tita Ading noon halos hindi makatulog. Inalagaan ng ilang buwan ang sanggol sa tiyan pero bigla na lang naglaho ng ganon. Palaisipan sa kanya kung papaano nangyari yun, Sir Alex, pero ang tita ko ay nagduda na kaagad. Nanghihinayang si tito noon. Sabi niya nagpapacheck up sila lagi kasi unang anak sana nila yun. Kaso nga bigla na lang naglaho. Sabi naman ng nanay ko, maayos daw po yung bata sa loob, gumagalaw ito sa tuwing nagpupunta sila sa ultrasound. Nakikitang malusog. Kaya nakakapagtaka kung bakit nagkaganon. Labis ang panghihinayang pero wala kaya tinanggap na lamang. Sa loob ng hospital, may isang nurse na nagtanong kay tito. Sabi niya, "Sir, baka ay naswang ang asawa mo. Naniniwala po ba kayo sa aswang?" Matagal bago nakapagsalita si tito. "Di ko alam Pero laging sinasabi ng asawa ko ang tungkol dyan. Naku sir, kaming mga buntis nakakaramdam po talaga kami ng aswang kapag nandyan sila sa malapit. Yung anak namin sa loob, gumagalaw po yan. Minsan naninigas ang aming tiyan. Totoo ang sabi ng asawa mo. Baka nabiktima po siya ng aswang. Kinuha yung sanggol sa loob." Sumagot naman ang asawa ni tita at sinabing hindi siya kumbinsido. Ngunit nang umuwi ito, laking gulat niya, Sir Alex, nang suriin niya ang bubong. Dahil may maliit na butas na pala doon. At nang umakyat siya, may napansin siyang parang karne na sinlaki lang ng butil ng munggo. Tapos mabaho na parang may kung anong dumikit sa kahoy. At nang umakyat siya sa ibabaw o doon sa bubong, kumpirmado, meron ngang humalukay sa nipa nila kaya nagkaroon ito ng butas. Ang sabi nila, pinalusot daw ng aswang ang mahabang dila nito sa butas na ginawa niya hanggang sa umabot sa tiyan ni Tita Ading. Pagkatapos ay doon na isinagawa ang pagsipsip sa sanggol hanggang maubos ito ng hindi na malaya ng ina. Siguro nakaramdam na lamang siya ng pananakit. Ngunit huli na. Nang dahil sa mga nadiskobre,
Nagbago ang paniniwala ng mister ni Tita Ading tungkol sa usaping aswang. Dahil siya mismo, Sir Alex, nakita ng dalawang mata niya ang butas sa bubong kung saan pumwesto ang nilalang na madalas ay tinatawanan niya. Matapos nun, napuno ng pangontra ang kanilang bahay. Kung dati kahit lana ay wala sila, simula nun kahit anong uri basta pang taboy sa aswang at kung ano pa mang masasamang nilalang, nagkaroon sila upang wala ng sanggol na mabiktima. Sa kabila ng pangyayari, pasalamat pa rin sila, Sir Alex, dahil nakaligtas naman si Tita. Sa huling bahagi, biniyayaan po sila ng panibagong anak. Hindi lang isa kundi dalawa talaga dahil kambal ito. Sabi nga nila, kung may mawala, meron din pong papalit na kung minsan, sobra-sobra pa sa iyong kahilingan. Naging leksyon na sa kanila ang dating pangyayari kaya hindi na naulit ang mga mapait na karanasan na yon dahil protektado na sila ng mga pangontra sa aswang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Alex. Salamat po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Hanggang sa muli, ako po si Al ng Visayas. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Sir Al, mga kaibigan, no? Nakakatakot naman po yung kwento ng kanyang tiyahin at nanay, no? Tungkol sa aswang. Nako, grabe pala, no? Pwede palang sumipsip yung dila nila hanggang sa maubos yung sanggol sa loob ng tiyan. Abay, matindi na aswang yun, mga kaibigan, no? Pero ayun nga, ang problema kasi hindi naniniwala yung mister niya. Kaya wala silang protection sa bahay, no? Wala namang mawawala kung meron tayong ganyan, no? Na pantaboy o kahit na simpleng ano lang, no? Yung lana, pwede magamit na rin yun. At least may may ideya kung may aswang sa paligid o wala, di ba? Tapos wala silang ideya, wala silang matumbok kung sino yung aswang na gumawa nun dahil yung lugar daw po ng tiyahin nila or doon mismo sa kanila ay marami din daw pong known na mga pamilyang aswang, ganyan. Kaya dahil walang sapat na patunay ay hindi po talaga pwedeng magturo-turo basta-basta kasi baka balikan daw ikaw ng mga aswang doon. Kayo kung may opinion kayo, mga kaibigan, i-comment nyo na lang po. At siya nga pala, huwag nyo kalimutang mag-like po sa ating mga video at i-share po bilang suporta sa ating channel, no? Mag-subscribe na rin po kayo, mga kaibigan. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, no? Unang-una, binabati ko si LC Acosta, 43 months member na, nag-rejoin si ma'am. Thank you po. Kay Cheng's Channel, 12 months member na or 1 year. Kay Jeffrey Bunyad, 20 months. Kay Story Hikes of Totski, 31 months na. Kay Liam, 2 months. Kay Al Fernando, 2 months na rin. Kay Rose Kim na 13 months member na, no? Rancid Horror Stories, 2 months. Kay Mike na 28 months member na. Susana Dorn na 2 months. Thank you po, ma'am. Siya po yung nag-iisang member sa ating SMCE compilation. Baka gusto nyong mag-subscribe doon. Tigpa 5 hours ang ating mga kwento doon, mga kaibigan ko. At syempre kay Samantha Cruz na 2 months member na. Darlene Kabatuan, 46 months member. Kay Rosary Jayarante, 4 months. Esmeralda Jucares, 9 months. Kay Johnny Zel Alviola, 23 months member na. Jim Semilia, 26 months. Luis Almido na 22 months member na. Last but not the least, kay Madam Christian Olzo na 46 months member na, no? And maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta po sa ating munting programa. At syempre sa mga commentators natin last update na nag-comment sa ating pinaka or latest na video upload, no? Ayan, babatiin po natin silang lahat, mga igan. Unang-una kay Samantha Cruz na first commentator po natin. Ayan, naubos na daw niya pakinggan yung ating mga kwento. Thank you po, ma'am. Pangalawa kay Christy Harm ng Germany, kay user, ayos daw, kay Nimuel Joshua Magdaong, kay Edward Diaz, kay Jackie Makaday, ayan, kay Hazel Fiesta, Mary Asilar, kay Iram, Rexy Abergas, Anika Mishka, kay Kagi Tumaob, kay Lan Ocampo,
Arlene Cools Besa, German Marasigan na Luisito Castro, Angeli Martin, kay Shamshi Love. Last but not the least si Madam Jen Liam. Ayan, thank you po sa inyong lahat na ating mga commentators. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.